Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan, ang putulin ng ginana, at ang kaaya-ayang hirap. Liman ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beerseba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon, ay pumunta siya kay Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo."
3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salo. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagi ng Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beerseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasihan kong lahat ng ito sa iyo'y idaig at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabidang sa aking kawan. Ako ay kanidang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuhang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila,
Ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos sa biyayang ating pong tinanggap, sa biyaya ng buhay, pamilya at mga kaibigan. Tunay nga namang pong tayo po tumanggap ng biyaya sa Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya tayo pinagpapasalamat po sa Kanya. At sa araw na ito ay espesyal ang ating pagpapasalamat na tayo pinagpapasalamat sa Diyos sapagat ibinigay po niya sa atin si San Ezekiel Moreno, ang patron ng mga may sakit na cancer. Kasama po natin dito ngayon sa Radio Veritas ang pinakamalaking first-class bone relic ni San Ezekiel Moreno dito po sa Pilipinas. Siya po'y pumunta dito sa atin pong kapilya sa Radio Veritas para sa pagdiriwang ng World Cancer Awareness Day upang maipalaganap na sa atin pong hinaharap ng mga karamdaman. Kung tayo po'y may sakit, hindi lang po cancer, ano man ang ating karamdaman, nariyan po si San Ezekiel Moreno handang tumulong po sa atin, handang gabayan po tayo niya, handang makisama po sa ating paghihirap. Kaya sa araw na ito, ipagdasal po natin ang mga may karamdaman, lalong-lalo na yung mga may sakit na cancer. Naway sa tulong po ni San Ezekiel Moreno, makatagpo po kayo ng kagalingan, ng lakas at kapanatagan ng kalooban, anuman ang inyong karamdaman, anuman ang inyong pinagdaraanan sa buhay. Sa mga hindi pa ho nakakakilala kay San Ezekiel Moreno, siya po ay mula sa orden ng Agustinos Recoletos o mas kilala bilang mga Recoletos. Dumating po siya sa Pilipinas bilang misyonero noong 1870 at naordinahan po siya bilang diakono sa Katedral ng Haro, Iloilo at bilang pari naman po sa Katedral ng Maynila. Ang kanyang unang assignment bilang pari ay sa Calapan, Mindoro. Doon po niya natutunan ang magsalita ng Tagalog. Bihasa sa pagtatagalog si San Ezekiel Moreno. At makalipas ang ilang taon, na-assign naman po si San Ezekiel Moreno sa Palawan. Isa po siya sa nagtatag ng bayan ng Puerto Princesa. At siya rin po ang nagtatag ng bayan ng Aborlan at Inagawan. Doon po sa Inagawan, may milagrosong balon na tinatawag na balon pari. At sinasabing si San Ezekiel Moreno ang naghukay ng balon na iyon. Marami pa rin pong pumupunta upang sumalok ng tubig at ipahid sa kanila ang mga tubig para sa kanilang kagalingan, para sa kanilang mga karamdaman. After po ng Palawan, na-assign naman po si San Ezekiel Moreno bilang kura paroko ng Las Piñas at bilang kura paroko din po ng Santa Cruz, ng Santo Tomas, Batangas. At siya rin po ang namahala ng asyenda ng mga Recoletos doon po sa Cavite. Kung susumahin po natin, 15 taon si San Ezekiel Moreno dito sa Pilipinas. 15 taon kasama po natin ang isang santo. 15 taon nakasama po natin ang isang santong nakasalamuha po natin na ibinahagi sa atin si Jesus. Pero after 15 years, bumalik po si San Ezekiel Moreno sa Espanya. At kalaunan, siya naman po yung nagmisyon sa Colombia. And after a few years, he became the Bishop of Pasto, Colombia. Naging obispo po si San Ezekiel Moreno ng Pasto, Colombia. Pero napag-alaman po doon na siya po yung may sakit na cancer. Cancer of the nose and the palate. Ang ilong at yung kanya pong bibig. At dahil lumalala na ang sakit na pong cancer po niya, minabuti niya pong bumalik sa Espanya, sa amin pong monasteryo sa Monteagudo, Spain, para mapalapit sa Mahal na Birhen. Dahil po ang kanya pong favorite Marian devotion ay ang Birhen ng Camino, Our Lady of the Way. Na ito ang naging gabay ni San Ezekiel Moreno sa kanyang huling paglalakbay pabalik sa bahay, sa tahanan ng ating pong amang nasa langit.
Minsan na isulat nga po ni San Ezekiel Moreno na hirap na siyang huminga dahil sa lumalalang cancer sa kanyang mukha. Hirap na rin siyang makatulog, makakain, sapagkat nasisira na ang kanyang ilong at ang kanyang bibig. Pero sa kabila po noon, ay naroon pa rin po yung kapanatagan ng kalooban ni San Ezekiel Moreno. Sapagkat ang lahat ng kanyang iniindang sakit ay inialay niya para sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Saint Ezekiel Moreno is a devotee of the Sacred Heart of Jesus. Kaya bilang obispo, sa kanyang episcopal arm ay naroon yung imahe ng Sacred Heart of Jesus. At bilang obispo, ang kanyang episcopal motto ay mula sa Salmo. Sinabi niya po doon, "You are my refuge and my strength." Ikaw ang aking lakas at kandungan. At ito ang naging araw-araw na dasal ni San Ezekiel Moreno. Na sa kabila ng kanyang iniindang sakit na cancer, paulit-ulit niyang sinasabi, "Ang Diyos ang aking lakas, ang Diyos ang aking kandungan." At ito rin po ang paalala po ni San Ezekiel Moreno sa bawat isa sa atin ngayon. Na kung tayo po may karamdaman, may cancer po tayo, ano man ang ating iniindang sakit, may problema sa buhay po natin, sa pamilya po natin, sa trabaho po natin, naway ang mga salita ni San Ezekiel Moreno ay maging panalangin din po natin. You are my refuge and my strength. Ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating kanlungan. Kaya sa araw na ito, isang napakalaking biyaya para sa atin na narito si San Ezekiel Moreno sa Radio Veritas. Dumulog po tayo sa Kanya, lumapit po tayo sa Kanya, upang sa tulong ni San Ezekiel Moreno ay makatagpo tayo ng lakas, ng biyaya ng kapanatagan, ng biyaya ng kagalingan, o ng ating karamdaman ay naway mapagaling sa tulong ni San Ezekiel Moreno. Pero habang tayo po'y nananalangin ng kagalingan para sa ating karamdaman, ang ating ebanghelyo po ngayon ay nagpapaalala din po sa atin ng isang malubhang karamdaman na sana'y hindi po tayo mahawa. At anong karamdaman na ito? Ito yung karamdaman ng katigasan ng puso. The hardness of the heart. Ito yung sakit ng mga Pariseo. Ito yung sakit ng mga eskriba. Ito yung mga sakit ng mga kababayan ni Jesus. Naroon yung sakit ng katigasan ng kanilang kalooban. Masabi po natin, meron silang pusong bato. There is the hardness of the heart in them. Sana hindi tayo mahawa noon ng sakit na iyon, ng katigasan ng ating pong puso. At sa ating ebanghelyo, makita po natin yung mga simptomas kung tayo po'y meron ng pusong bato, kung tayo meron ng katigasan ng ating pong puso. Ang unang simptomas ng katigasan ng puso ay yung pusong sarado. A heart that is close to the mercy of God, to the will of God, to the teachings of God. Narinig po natin sa Ebanghelyo, nangaral si Jesus sa sinagoga, sa kanyang mga kababayan. At anong naging reaksyon nila? Unay namangha sila. But after that, there is that resistance to listen to Jesus. Kasi sinasabi nila, hindi ba ito'y kapitbahay natin? Hindi ba itong anak ng karpintero? Hindi ba kasama natin ang kanyang mga kapatid at mga kamag-anak? Because of their own biases, of their own prejudice towards Jesus, they refuse to listen to Him. They refuse to open their minds and hearts to Jesus. Makaganoon din po ang ating pong simptomas. Sarado ng ating isipan at kalooban sa Diyos. Sarado ng ating isipan at kalooban upang makinig sa ibang tao. Ayaw nating pakinggan yung sasabihin ng ibang tao. We don't want to listen to the suggestions of our friends, of our co-workers. Ayaw nating i-criticize po tayo. Gusto natin kung anong gusto natin, dapat yun ang masunod. Sarado ng isipan po natin. Sarado na ang kalooban po natin. Ito yung unang simptomas ng katigasan ng puso. The closeness of the mind towards others. The closeness of the heart to listen to Jesus. Ang pangalawang simptomas ng katigasan ng puso ay yung pusong punong-puno ng galit,
ng inggit, ng ganit sa yaman, ng sama ng loob. Kaya kadalasan, doon po tayo nagkakasakit. Hindi dahil yung puso po natin puno ng taba ng mga kinakain po natin. Ngunit kadalasan, yung puso po natin puno ng sama ng loob, ng galit po sa kapwa po natin, sa kapitbahay po natin. Imbis na ang pumupuno sa atin ay ang biyaya ng Diyos, ang pumupuno ay anger, hatred, greed, lust towards others. Hayaan po nating alisin ang mga bagay nito, sapagkat ang tanging dapat pumupuno ng ating kalooban ay si Jesus. Dahil sinabi nga po niya, I have come that you may have life and have it to the full. Ang kaganapan at kapunuan ng ating kalooban ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya tingnan po natin, meron ba tayong simptomas ng katigasan ng ating pong kalooban? Sapagkat ang laman ng ating kalooban ay galit, inggit sa ating pong kapwa. Ito yung dalawang simptomas na dapat tingnan po natin. Baka ang ating pong kalooban ay sarado na sa biyaya ng Diyos. Ba't ang ating kalooban ay punong-puno na ng galit sa ating pong kapwa. Baka naroon na ang katigasan ng ating pong puso. And so we ask intercession of Saint Ezekiel Moreno na sana'y baguhin ang ating kalooban. Sabi nga ng Diyos to the prophet Ezekiel, I will give you a new heart. I will remove from you your heart of stone, and I will place a heart of flesh. Ito rin po sana mangyari po sa atin. Alisin ng Diyos ang katigasan ng ating pong puso at palitan ng pusong nag-umiibig, pusong punong-puno ng pananalig sa ating pong kapwa-tao, pananalig sa ating pong Panginoong Diyos. And so, my dear friends, in this holy sacrifice to the Mass, we ask intercession of Saint Ezekiel Moreno that we may find healing, that we may find strength and refuge in our Lord Jesus Christ. At naway makaranas din po tayo ng kagalingan ng ating kalooban upang naroon ang kaganapan at kabuuan ng ating buong pagkatao na nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May panalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan naway ipahayag ang salita ng Diyos na may katapangan at isabuhay ito na may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasig ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging hindi rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon nga ay lahat ng sa kanya ay nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro Moreno, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuni sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, manalangin tayo ayon sa turo ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa pigingin ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihili ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak
at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.